Hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. Love you, pare. Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping jowa mong nakakasakal. Ikaw ba, yes friend, ay nakaranas na or kasalukuyan pa rin nasa piling ng jowa mong over-possessive? Ay, kung ako sa'yo, pumalag ka na, kumawala ka na, umalis ka na hanggat maaga pa, hanggat may chance pa. Wala kang mapapala sa piling ng taong yan. O, diretsahang ano na to, salitaan, di ba? Real talk na to, na wala kang mapapala sa isang taong pinipigilan yung mga bagay na gusto mong gawin kahit na alam mong wala namang masama doon. 'Di ba? I mean, paano magbo-bloom ang isang bulaklak kung ilalagay mo ito sa iyong palad at ititikom niya ang kanyang kamao? 'Di ba? Wala, masasakal ka lang. Mapupunta sa wala yung pinaghirapan mo, yung ganda sana na may papakita mo sa mundo. Wait lang, aatsing lang ako. Naaatsing ako. Wag niyo akong pipigilan, wag niyo akong kokontrolin kasi ayoko rin kontrolin tong atsing ko. Wait lang. Ang hirap naman ito. O sige, wag na lang. Cancel. So going back, para sa mga yes friend natin na naka-experience na ng kanilang partner na talaga namang sinasakal sila. Sinasakal meaning wala silang masyadong desisyon sa kanilang relasyon. Yung tipong bantay sarado ka talaga sa lahat ng kilos mo, ang daming bawal, daig pa sa pagiging istrikto yung magulang mo. Okay, sige, sabihin na natin na baka kaya siya ganyan kasi mahal ka. Pero aminin mo na madalas talaga nakakasakal na siya. Marami rin namang uri ng tao dyan na nagmamahal, sobrang pagmamahal. At sa sobrang pagmamahal na yun, hinahayaan nilang gawin yung bagay na makapagpapasaya sa taong sinasabi nilang mahal nila. Bakit pagdating sa'yo iba? Diba? Na parang inaangkin ka niya. Inaangkin niya yung buhay mo. Ginagawa niyang kontrolado. Sabi nga rin sa isang kasabihan, when you walk through a garden and you see a beautiful flower, if you like the flower, you will pick it. But if you love the flower, you will just let it grow. Sabi ka na. Ganda di ba? Ganda di ba? Tatagalugin ko nga para maintindihan mo na kapag nakakita ka ng isang magandang bulaklak sa hardin, kapag gusto mo siya, pipitasin mo siya. Pero kapag love mo yung bulaklak na yon, nakikita mo yung kahalagahan niya, yung value niya, hahayaan mo siyang mamukadkad at mag-grow on its own. Well, for some, okay, benefit of the doubt. Baka naman sabihin nyo, bakit ba B-Boy? Ano bang pakialam mo kung kontrolado ako ng jowa ko? Gusto ko naman to, di go. Diba? Pero ito sasabihin ko sa'yo, sa una lang yan. Sa una kasi nakakakilig pa diba? Sasabihin sa'yo na, akin ka lang. Diba? Ang sarap-sarap sa tenga niya na music to our ears yan. Kapag naririnig natin yung affirmation na talagang inaangkin tayo, diba? Pero eventually, mararamdaman mo na parang inaangkin ka na talaga niya. Nawala ka ng kontrol sa sarili mong buhay. Nawawala na yung pagkakakilanlan mo sa sarili mo. Nilalayo ka na niya sa mga bagay na nakasanayan mo. Nilalayo ka na niya
at pinapalit niya yung mundo mo. Yung mga over-possessive, kapatid yan ng mga seloso, mga selosa, pinsan nila yung mga overprotective, at ninang nila yung mga threatened, at grandmother nila yung mga insecure. Ganon. Magkakamag-anak yan sila. Oo, may family tree yan sila. Magkakakonekta yan. I mean, di ba? Na-appreciate mo naman na may nag-aalala sa'yo. May taong may care para sa'yo. Pero hello, malaki ka na. Alam mo na yung ginagawa mo. By the moment na pumasok ka sa relasyon, kasama siya, it's a decision on your own. And yes, while your relationship is ongoing, magkakaroon kayo ng mga mutual decisions. Pero it doesn't mean na yung mga desisyon mo ay laging apektado dahil sa desisyon niya. Okay, again, for the benefit of the doubt. Let's say na valid yung nararamdaman nila kasi, mahal lang naman ako, anong gagawin ko? Wala naman siyang masamang intensyon nang mahalin lang ako ng todo, ng totoo. Yes, wala naman talagang mali kung mamahalin ka niya. In fact, deserve mo yun. At nararapat lang talagang mahalin ka niya. Pero ito'y paalala sa atin na anumang sobra, anumang labis ay masama. Sabi nga sa kanta, too much love will kill ya. Kill ya. Art. Diba? Walang problema kung mahal ka ng taong yan. Pakialam ko naman. Pakialam ko sa inyo. But the thing is, yung behavior niya towards you, yun yung problema. Diba sa kung paano kanya itrato, kung paano kanya i-handle, kung paano kanya tignan as a partner. Wala kang boses, wala kang imik, wala kang galaw. Kailangan siya ang magdidikta sa'yo. Kailangan siya ang magsasalpak ng battery mo bago ka kumilos. Kumbaga hindi mo nagagawa yung mga bagay na gusto mong gawin on your own decision nang wala siyang imik. Kailangan meron muna siyang snap. Bago ka gumalaw, bago ka kumilos. Bago mo gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Bago mo itigil yung mga bagay na gusto mong gawin. Diba? Can you imagine? Example, may nakipagkaibigan sa'yo. Walang halong mali siya, purely friendship lang talaga. Pero siya, grabe na agad yung reaksyon, si OA. Talaga nga naman, di ba, kung ano-ano nang sinasabi sa'yo, kung ano-ano nang bintang, yung narinig mo, kung ano-ano nang ginawa, to the point na nasasaktan ka na emotionally and physically. Di ba? Nakakatakot. Pinapalit niya yung mundo mo. Ganon siya ka-threatened. Ganon siya ka-insecure. Yun yung mali. Dun naging mali yung klase ng pagmamahal na meron siya para sa'yo. Baka nga hindi kanya sobrang mahal eh. Baka sobrang mahal niya yung sarili niya kasi pinoprotektahan niya yung ego niya. At yung ego niya ay yung makita ka at maramdaman niya na sunod-sunurang ka lang sa kanya. At by the moment na matutuhan mo ng tumanggi, matutuhan mo ng mag-decide on your own, yun yung kinakatakot niya. Mas mahal niya yung sarili niya. Diba? Walang masama kung gagawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo for as long as it is not harmful. Sa'yo mismo, syempre, at sa relasyon ninyo, at sa taong mahal mo. Walang problema, walang masama kung wala kang inaagrabyadong ibang tao. Kaya para sa mga yespre natin na pinanganak na OA dyan, na kung ano-anong reference ang pinagsasasabi, na ginagamit pa against the other people, ayawan ko na lang. Before you judge other people, make sure that you are perfect. But sadly, nobody's perfect. Bago mo husgahan yung mga tao sa paligid mo,
siguraduhin mo muna na wala kang mantsa, na wala kang dungi sa mukha mo. Masyado kang self-righteous. Huwag kang feeling perfect. Again, sabi ko naman sa inyo for the nth time, walang taong perpekto sa mundo. Maliban kay B-Boy. Charot. Self-righteous yarn. Diba? Talamak ngayon yan eh. Talamak yung mga taong ganyan. Yung babasahan ka ng ganto, babasahan ka ng ganyan. Eh sabi sa ganto, sabi sa ganyan, sumunod ka. Talaga ba? Hindi ba't it is meant to be shared? For motivation? For love? Kasi kung ginagamit mo siya to judge other people, tigil mo na yan, oy. Hipokrito ka. Hipokrita ka. Nakakadiri yung ganyang ugali, di ba? Tapos hindi mo naman napapractice yung pinipreach mo? Ew. OA. Di ba? Yang hiya si Lord sa'yo. Lagi mo siyang ginagamit against other people. Well, in fact, siguro sabi ni Lord, ay, hindi naman ganun. Okay ka naman masyado. Naunahan mo pa akong mag-judge. Nauna ka pang nanghusga. Nauna ka pang nangontrol sa buhay ng iba. Pakialamero ka. O kaya para sa mga pinanganak na OA dyan, magkaiba po yung pinoprotektahan sa ginagawang ari-arian. And to tell you, kahit jowa mo yan, kahit asawa mo yan, hindi mo yan pagmamay-ari. Hindi mo narinig, hinanaan mo yung volume ng radyo. Kahit jowa mo yan, kahit asawa mo yan, hindi mo yan pagmamay-ari. May sariling buhay yan. Let him or her decide on his own. Let him do the things na gusto niyang gawin sa buhay niya. Let her do her personal stuff and do your own. Hindi lahat ng bagay sa mundo kontrolado mo. Sasabihin pa sa'yo, bakit ang ikli ng shorts mo? Malamang shorts nga, ito naman. Possessive na, tatanga-tanga pa. Kati mo na sa anit. Bakit kita yung cleavage mo? Malamang v-neck. Bakit nakikita na aninag yung legs mo? Malamang see-through. Ano ba? Parang naman tayong tanga, diba? Come on, ano ba? 2026 na. Tapos kapag gagala kasama yung mga tropa, gusto naka-video call. Gusto nakabantay. Yung totoo, sana nag-security guard ka na lang. O di kaya sana nag-CCTV ka na lang. For sure, sinabi mo na rin yung mga katagang, nagseselos ako sa mga taong malapit sa'yo. Hindi naman sa possessive or selfish ako. Takot lang akong sumaya ka sa iba kasi baka makalimutan mo kung paano kita napasaya. La drama. Parang sira, dami mong alam. Dami-dami mong alam, ha? Magpakitino lang hindi. Excuse me, wala ka pa sa buhay na nandun na yung mga taong nagpapasaya sa kanya. Yung mga kaibigan niya na dati niyang kasama, na pinagbabawalan mo na ngayon, na kasamahin niya, andyan na yun sa buhay niya. If wala naman silang ginagawang masama, kung hindi naman nagbabago yung ugali ng partner mo dahil sa kanila, bakit mo pinipigilang sumama siya? Hindi para alisin mo yung mga bagay na kinahihiligan at nakasanayan niya ng gawin. Dancer, yung partner mo? Tapos nung naging kayo, gusto mo siyang magbago? Wala, sira ulo. Nagjowa ka ng dancer, tapos gusto mong baguhin yung dancer. Gusto mong mag-singer na lang, ganon. Nakilala mong Dota player. Tapos ngayon kayo na, ayaw mo na nagdodota siya. Ano ba? Nakilala mong nagbabasketball. Kinikilig-kilig ka pa habang pinapanood siya sa liga, tapos nung kayo na, ayaw mo na. Di kita naiintindihan, ewan ko ba sa'yo. Yun lang naman yung bottom line ng usapan natin ngayong gabi. Huwag mong baguhin yung partner mo sa mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay niya. Lalo na kung hindi naman nakakaapekto sa relasyon ninyong dalawa. Kung hindi naman masama para sa kanya, hindi masama para sa'yo, hindi masama sa para kahit kanino.
hayaan mo siyang gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin. Yun lang talaga yun. Yun ang bottom line ng usapan natin ngayong gabi. Alam niyo, sobrang sarap ng harmonious na relasyon. Sobrang nakakatirik mata. Ang isang malusog, ang isang harmonious, isang payapang relasyon. Yung hindi binibig deal ang mga bagay-bagay, especially yung mga maliliit na bagay. Na kung pwede lang naman din sana ay hindi na mauwi sa away. Na pwede man lang sana pag-usapan na lang. Pero since OA ka, gusto mo laging may komosyon. Gusto mo laging may mahabang diskusyon. Nakakaumay yun. Nakakapagod. Nakakasakal. Totoo. Nakakasakal. And to remind you, lahat ng nasasakal, anong ginagawa? Nagpupumiglas. Nagpupumilit kumawala. Kaya kung ako sa'yo, i-handle mo ng maayos yung partner mo. Magtiwala ka sa kanya. Mahalin mo siya ng todo. Pero dapat alam mo yung limitasyon mo. Kaya kung ako sa'yo, isihan mo lang kasi, jowa mo yan, ha? Hindi yan siya aso ba? Na parang talian mo sa liig tapos gawin mo sunod-sunuran sa'yo. Ha? Hindi dapat nakakasakal ang pagmamahal. Huwag mong ikulong sa mundo mo. Huwag mong i-manipulate kasi hindi lang sa'yo iikot ang mundo niya. Nakakalungkot mang isipin pero yes. Sa mundong ginawa mo kung saan ay siya at ikaw at siya lang. Yes, it's possible kapag, alam mo na, kilig-kilig kayo, ganun. Dalawa lang kayo sa inyong mundo. Pero in reality, marami kayong makikilalang tao. Marami kayong makakasalamuha. Nasa sa inyo na yun kung paano nyo i-filter at hindi naman para pigilan mo siya kung paano niya kikilalanin at pakikisamahan yung mga tao sa paligid niya. Kaya again, huwag mo siyang i-manipulate dahil hindi lang sa'yo iikot ang mundo niya. Kinukulong mo ginagawa mong preso. Dati ka bang abogado? Ha? Kasi parang oo, di ba? Parang ang daming trials sa piling mo. Ay, nako, nakakapagod kang kausap. Ayoko na nga, bahala ka na sa buhay mo. Kung kinokontrol mo pa rin yung jowa mo, di wow. Sana matauhan siya tapos hiwalayan ka na. Ganon. Yes, friend! 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po ang BB niyo sa radyo. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama't magkarinigan tayo muli bukas sa parehong oras. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1. Yes, FM. Solid. Oras natin, 11:46. Good night, BB. Mwah, mwah.